Mahilig ba kayo kumain ng hipon? Try nyo tong luto na to, sigurado magugustuhan nyo. Dahil sabaw pa lang, masarap na. Sabaw pa lang, ulam na. Para maluto natin to, kailangan natin ng mga ingredients na to. Kailangan natin ng bawang, sili, butter, oyster sauce. Kailangan din natin ng Sprite, sugar, pamintang pino, magic sarap, at syempre ang ating hipon. Dahil kumpleto na ang ating mga ingredients, umpisahan na natin magluto. Sa isang mainit na kawali, magtunaw lang tayo ng margarine. Pag tunaw na, ilagay natin yung ating bawang. At syempre, lutuin muna natin na maayos yung ating bawang. Palabasin muna natin yung kanyang aroma. Pag okay na yung ating bawang, ilagay na natin yung ating oyster sauce. Nasa sa inyo kung anong brand ang gamitin yung oyster sauce. Nilagay ko pala lahat ng oyster sauce dyan guys. Nasa sa inyo kung gaano karaming oyster sauce ang ilagay nyo rin. Tansya-tansya lang kayo kung gaano karaming hipon ang lulutuin nyo. At syempre, lutuin din nating maayos yung ating oyster sauce. Sa pagluluto, kailangan nating lutuin ng maayos yung mga nilalagay nating ingredients bago tayo maglagay ng iba pang ingredients. Para hindi tayo makalasa na parang hindi luto yung mga ingredients natin. At para rin maging masarap yung kinalabasan ng niluluto natin. Yun din ang sikreto ng pagluluto guys. Kailangan natin siguraduhin luto ang ating mga ingredients. Sa part na yan, okay na yung ating oyster sauce. So ilagay na natin yung ating mga hipon. Isama na natin sila para magisa na rin sila. Siyempre sa pagluluto ng hipon, hindi natin sila kailangan lutuin ng matagal kasi ma-overcook sila. Kasi pag na-overcook yung ating mga hipon, mahirap silang balatan. Tayo rin yung mahihirapan pagkakainin natin yung mga hipon natin. Oo nga pala guys, pasensya na sa boses ko ha. Meron pa kasi akong ubo-sipon ngayon kaya iba yung boses ko ngayon. And pasensya na rin kung medyo magalaw yung ating camera kasi wala pa akong tripod dyan, hindi pa ako nakabili. Ayan na nga, nagisa na nating maayos yung ating mga hipon, naging orange na sila. Okay na silang ganyan. Pag naging orange na yung ating mga hipon, lagyan na natin ng pamintang pino. Pagkatapos natin lagyan ng paminta, haluin na naman natin ulit sila para naman kumalat yung pamintang nilagay natin. At para mahalo din yung mga hipon na hindi pa naging orange o hindi pa luto. Pag nahalo na natin ng maayos, syempre maglalagay na tayo ng ating Sprite. Yan yung magsisilbing sabaw ng ating mga hipon guys. Hindi ko nilagay lahat ng Sprite dyan. Ayaw ko naman maging masabaw yung ating lulutuin. Baka akala nila nagluluto tayo ng sinigang, hindi garlic buttered shrimp. Char lang. Pero kung gusto nyong masabaw at nagsasabaw kayo sa inyong mga kanin, dagdagan nyo na lang ng Sprite. Sige, pwede naman. Pero siguraduhin nyo lang na magbabalance yung nilagay nyong dami ng Sprite at saka yung dami ng oyster sauce na nalagay. Ang pangit naman kasi kung magiging walang lasa yung lulutuin nyo o kaya magiging matamis siya ng sobra dahil sa Sprite. Siyempre pag nalagay nyo na yung Sprite, pakuluan nyo siya hanggang sa ma-reduce yung tubig. Pag gumulo na at medyo na-reduce na yung sabaw guys, pwede nyo siyang lagyan ng sugar, magic sarap at saka sili. Sa mga hindi masyadong mahilig sa maanghang dyan guys, bawasan nyo na lang yung ilagay nyong sili. Sa mga mahilig naman maanghang, dagdagan nyo. Mas okay kasi kung maanghang siya. At syempre, pag nalagay nyo na ang inyong pampalasa, haluin nyo siya guys, tapos takpan nyo siya. Tapos pakuluan nyo lang siya ng ilang minuto, tapos okay na yung niluluto natin.
Eto na yung finished product ng ating hipon. Garlic buttered shrimp with oyster sauce. Thank you for watching guys. Hanggang dito na lang. Sana nagustuhan nyo tong luto natin ngayon. Bye!